Are you looking for the most nutritionally complete food available in the market, as well as an alternative natural medicine for prevention and/or treatment of diseases? Look no further. A result of 50 years of research and development, Cryptomnadalis is a high-grade algae grown in Taiwan and is now known as the most complete healing food in the 21st century. Hailed as the king of algae as it is superior to any other chlorella product and is one of the highest natural sources of chlorophyll and phycocyanin, Cryptomnadalis is also one of the highest natural sources of DNA and RNA for cell regeneration, and it contains cell growth factor or CGF for growth stimulation and brain development in children, abundant energy for cells and anti-aging effects for adults. It contains a mixture of amino acids, vitamins, and minerals. And that is not all. Do you know that Cryptomnadalis is the only known algae that has significant amounts of PPARs, or peroxisome proliferator activated receptors? According to research, PPARs is effective for the treatment of diabetes, obesity, cancer, Alzheimer's, HIV, and many more ailments. Yes, since Cryptomnadalis is a perfect whole food, free of toxins and chemical additives, it is a natural treatment with no contraindications with drugs and other medical procedures. So what are you waiting for? Make the big switch now. Audio Jungle. Okay, sa magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Darito naman pong ating programang Local Code, Issue ng Pamalaan. At siyempre ho mga kaibigan, baka nagulat po kayo sa amin. Talagang nakatandim po natin si ang ating gobernador na si Dato Ulagayan. At siyempre ho, ngayon ay araw ng Lunes. Ito ay Marso 28, 2022. At maya-maya po ay bibigyan po natin ng daan yung ating gobernador na si Dato Ulagayan. Okay, at bibigyan po natin ng daan ang ating gobernador. Gob, magpakilala po kayo sa ating programang Local Code, Issue ng Pamalaan. Kuya Mad, salamat din lalo sa ating directress natin kay yan ang ating technician. Technician natin. Opo, si Neil Andrade. First lady. Yan po, sige. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa atin. Dapat alas 2 tayo, pero kaso lang may meeting tayo, hindi na katatapos lang po. Kaya medyo na late po tayo sa lahat na nakikinig sa Lunes 28 po ngayon ng Marso. Sa lahat ng nakikinig natin, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa din. Salamat po at magandang hapon po sa lahat. Ayan po mga kaibigan ha. Narinig niyo yung ating batikang Chief Justice ng EPRALO. Yung mga kababayan po natin, dyan po sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung kayo po ay merong mga katanungan o sumbong, narito po yung EPRALO. At talaga ho namang makikinig po kayo nito. Kasi pag makikinig niya, mapapakinggan po ninyo ito, meron po kayong mapulot na aral. Kasi marami po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa mga probinsya, talagang pag dumating po sila dito sa public market o di kaya sa sentro o sa Metro Manila, talagang iisahan sila ng mga yung mga sindikato na talagang niluloko yung mga kababayan natin. Pero narito po, pasalamat po tayo, nagkaroon po ng pagkakataon na talagang tuloy pa rin ang programang itong Local Code, Issue ng Pamalaan. Sa pumuno po ng ating Chief Justice na si Dato Ulagayan. Okay, at mga kababayan, lalo na po sa mga OFW. At siyempre ho, ay babatin po natin sila ng salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kapatid at mga Muslim buong mundo.
at sumatin nawang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya't makinig po kayo, lalo na po dyan sa Mindanao. I-search lamang yung CCN News Filipino Views. Ayan, at pag ma-search ninyo ang CCN News Filipino Views, automatic at makikita ninyo ang inyong lingkod. Okay, Gob, at ibibigay ko na po sa iyo ang pagkakataon para kayo po ay magbukas itong may kaugnayan po sa itong Ipralo. Okay, good, go ahead. Salamat Kuya Mads dahil sa panahon nito, sabi ko nga, ang Ipralo will give justice to humanity, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong daigdig. Dahil ito na po ang batas na makapagbigay ng hustisya sa bawat Pilipino at sa buong mundo. Dahil itong batas po nito, Republic Act 8371 o Ipralo 1997, na supersede po, na repealed po ang ating judiciary, legislative, executive. At ito po, dito tayo mabigyan ng liberty tayo from injustices po dito sa bansa natin at sa ibang bansa po. Dahil kinikilala na po nitong Ipralo ang batas ng inang kalikasan po natin. Kaya sa grabe po ng mga problema natin ngayon sa bansa natin at sa ibang bansa, hindi na po natin alam kung anong gagawin natin sa klase-klaseng kalamidad, klase-klaseng mga injustices sa gobyerno, yung mga relihiyon, sa mga NGOs or POs. Ang Federal Tribal Government po ay isang gobyerno within the government of the Republic of the Philippines. Gobyerno po ito na kinikilala ang panggobyerno ng ating mga ninuno, mga apo natin ni Allah, ng ating Panginoong Diyos sa simula at katapusan. Kinilala po ang batas na hindi nakasulat at nakasulat. Kaya baka magtataka po kayo na isang Muslim naman itong anchorman natin. Noon, Christian po si Pastor Armando Arcillas na kasama ko dito. Ngayon nag-request ako dito sa studio na yung Muslim naman din po ang maging anchorman ko. Nang sa ganun, mapahiwatig natin ang Holy Quran kung anong participation sa Ipralo. Siguro noong nakaraan, kung ano man nadinig nyo kay Kuya Arman, base po yan sa Biblia at sa mga istorya nila. Ngayon din, ang ating kapatid ng mga Islamic countries, nakikinig man ito sa buong mundo, man itong ano natin, buong bansa, lalo na sa Mindanao, sa mga kapatid nating Muslim, na nandito si Kuya Mads para po magrepresentar sa Holy Quran po natin at saka sa kapatan ng dato sa masjid. Yan ang inaano ko na ang dato sa masjid, napaka-importante yan, decision maker yan sa masjid natin. Pero ang sikat sa masjid, yung ustads at saka mga imam. Pero ang totoo na decision maker sa masjid, sa history pa natin sa Islamic countries, decision maker po yan sa custom and tradition po natin. Kaya mga kapatid natin, mga ustads, mga imam, nakikiusap ko sa inyo, respetuhan nyo yung inyong dato. Ganon din sa tribo, sa Kamanubuan, lahat sa tribo sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas. May mga dato din po yan na hindi yung mga sikat na mga leader sa tribo. Ang totoong dato po, decision maker po yan. To be a decision maker, you must be gifted by God. You must be gifted by Allah. Dahil ang banal na espiritu ng Panginoong Diyos ang sumasa atin ngayong panahon ito. Kaya sa Ipralo, mabigyan natin ng hustisya sa sarili muna natin. Nang sa ganon, maligtas tayo sa anumang mga krimen o mga injustices dito sa bansa natin. Kasi maraming injustices, Kuya Mad, sa religion. Maraming injustices sa mga organisasyon, kooperatiba, asosasyon, even sa government natin, Kuya Mad. Constitutional rights pa lang, itong pinag-usapan natin na local code. Maraming tayong mga injustices dyan. Kahit sa tribo din, maraming mga injustices dyan. Kaya we are informing the government, NGOs, POs, even the tribe or foreign countries for administration of justice na marunong tayo magkaroon tayo ng mga justice sa bawat isa sa atin.
Nang sa ganun, magkaroon tayo ng divine intervention na ito ng kaligtasan natin. Huwag tayo sumali dyan sa magugulo na tao, sumisira ng bansa natin, sumisira sa tao, di ba? Ngayon, na-declare nga natin ang Kingdom of Maharlika. Sinabihan ako ng mga apo na i-declare ang Kingdom of Maharlika Empire para sa kapayapaan ng bansa natin. Kaya sa lahat po ng gumaganap ng Maharlika Kingdom Empire, nakikiusap ako sa inyo na kapayapaan po ang purpose niyan. Tama. Bakit diniklara po yan? Kung sinabi ng apo sa akin na ideklara ang Kingdom of Maharlika para magulo tayo, abay hindi ko kasi ang tribo kasi ang totoo sa tribo, peacemaker po tayong tribo, hindi tayo troublemaker. Nagkaroon lang tayo ng gulo sa bansa natin dahil sa mga intruders, ibang mananakop natin. Yan ang maliwanag dyan. Hanggang ngayon, gusto ng ibang bansa na kontrolin tayo. Kontrolin ang ating economy, security natin, pati paniniwala natin sa Panginoong Diyos o kay Allah. Gusto tayong kontrolin. But we are all gifted by God. Respeto naman natin ang kanya-kanyang paniniwala sa tribo, sa Christian, sa Islam. Irespeto natin yan. Because that will give justice to us sa ating paniniwala. Hindi natin sabihin na yung religion nyo, sa demonyo yan, o sama-sama. Huwag. Kasi, yung religion natin, may kanya-kanya tayong paniniwala. Diba? Irespeto natin ang religion, irespeto natin ang gobyerno, susunod tayo sa batas ng gobyerno, illegal to the government, illegal to God po yan. Huwag niyo sabihin na dibayan na kayo na hindi na niyo sundin ang batas ng gobyerno. Lahat ng batas po, may preambulated po yan, nasa preamble natin yan, na utos ng Panginoong Diyos. Nakasaad po dyan sa preamble na yan, bago gagawin ang batas na yan. Kaya, irespeto natin ang kanya-kanyang batas po ng bansa natin, lalo na itong sa indigenous rights, sa tribo po, Kuya Mads. Napaka-importante po nito kasi walang relihiyon ito, walang gobyerno ito, kundi ito ang system of custom and tradition. Yan ang system of governance, lalo na sa judiciary. Mayroon tayong judiciary sa Muslim, mayroon tayong judiciary din sa tribo, Sharia court at saka tribal court, di ba? Hindi na na-address po yan ngayon. Ang gobyerno, sila nang didesisyon, lalo ng NCIP. Sila nag-in-bank desisyon ng desisyon ng tribo. Kaya federalism po tayo, federal tribal government. Ibig sabihin, irespeto natin ang kanya-kanyang panggobyerno ng bawat tribo all over the country. Hindi natin na sinasabi na federalism and tribal government na tuturuan natin yan. I-assist lang natin sa kanya-kanyang jurisdiction na bawat tribo, bawat Muslim na dato, i-exercise niyo ang jurisdiction ninyo. Di ba? Kasi dyan kayo sisingilin ni Allah. Ang tribo din kayo sisingilin ng magbabaya o manama. Di ba? So, ang Christian din, sisingilin na kayo ni Kristo. Di ba? Nagbunga ba kayo o hindi? Na puro gulo tayo. Pagka nalaman mo na ni tribo, galit ka. Lalo na pagkalaman Muslim, galit ka. Sino ka? Di ba? Bakit ka galit? You practice your tradition. You practice your tradition and respeto natin ang kanya-kanyang tradition ng bawat tribo, bawat paniniwala. Yan ang Kuya Mads masabi ko, lalo na sa mga barangay natin. Ang Republic Act 7166 LGU, sa barangay captain natin, at saka Republic Act 8371 sa mga mandatory representative natin sa barangay. Magrespetuhan kayo. Nang sa ganon, may harmonisasyon natin sa batas. Para tuloy na ang programa natin na libre pabahay, mayroon tayong convenience store ngayon na si Kaso. Anong malay mo itong April magsimula ng ating convenience store at saka housing? Nakarili na po yan. Kaso lang tayo, maraming nag-angkin ng kayamanan ni President Marcos o mga dormant accounts sa ibang bansa, marami nag-angkin. Kung sa'yo talaga yan, bakit ninyo hindi ma-withdraw? Di ba? Yan ang tanong ko. Tumanda na lang ako dyan sa account ni President Marcos sa ibang bansa. Bakit hindi nyo ma-withdraw? Di ba? O, tapos ang lalaki, billion, quadrillion na pera, ni pamasahin nyo, wala kayong pamasahin, di ba? O nangihingi pa kayo sa mahihirap. Di ba? Hindi maganda yan. Kung talaga kayong may-ari, bakit hindi nyo ma-withdraw? Yan ang tanong ko. Bakit kailangan pa nyo ng iba? Diba? Give justice yourself. Di ba?
Yun ang ano natin, pagka may hustisya ang sarili natin, sabi ko nga nung nasa sinukuan tayo na may dalawang tao. Yung may anak ng tao, may anak din ng Diyos. Dalawa yan. Yung anak ng tao, mahirap mo talaga kausap yan kay puro sama ng loob, galit, tanong, reklamo. Pero ang anak ni Allah, anak ng Panginoong Diyos natin, madali mo kausap yan kasi may divine intervention yan. May totoong paniwala yan, Kuya Mads. Ikaw naman, mukhang kailangan buhayin mo ang ating Islamic countries natin, ating mga Muslim, na may ipralo na magbigay sa atin ng justisya, di ba? Mashallah. O yan ho, at napakaganda po yung paliwanag po ng ating Chief Justice ng Ipralo. May kaugnayan po doon sa mga batas. At alam nyo po mga kaibigan, mga kababayan, dahil dapat ay irespeto po natin yung mga iba't ibang tribo dahil sabi nga ng ating dakilang tagapaglikha na nilikha ko ang unang tao at nilikha ko ang kanyang kaparis at gumawa ako ng maraming kalalakihan at maraming kababaihan at naggawa siya ng iba't ibang tribo. O yan na, nangyari na. Ito na, talagang dapat ay bigyan po natin galang yung paliwanag po ng ating dato na talagang siya po yung ating gobernador ng tribo sapagkat ay ito'y sinabi ng ating dakilang tagapaglikha at sinabi din ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi niya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Anong ibig sabihin sa wika ng ating maintindihan? Mahalin mo ang inyong kapwa, ang pagmamahal mo sa inyong kapwa katulad din sa ating sarili. So, ngayon, sa panahon natin ngayon, nawala na po yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Sabi nga ng ating dakilang tagapaglikha, Gob, kapag hindi mo mahalin ang inyong kapwa, ay hindi ka tunay na mananampalataya sa nag-isang tagapaglikha. Tama po ba, Gob? Opo. O, yun po. So, kaya mga kaibigan, mga kababayan natin, kaya narito po, pasalamat po tayo na nagkaroon po tayo ng programang Local Code Issue ng Pamahalaan para yung ating mga kababayan na hindi nakakaalam sa mga batas ay pakinggan po ninyo. Dahil marami pong mga kababayan natin na naloko na. Mismo yung kapwa nila o tribo nila ay niluluko na. Pag ito ay merong pagkakitaan, niluluko. Pero sabi nga ng ating Gob, pag magalit na yung ating dakilang tagapaglikha, ano yung isusukli ng ating dakilang tagapaglikha? Susubukan kanya. Ano yon? Pag ikay nagkamali, susubukan kanya sa kanyang sa iyong sarili, sa inyong kayamanan, sa inyong mga anak, at anumang bagay sa mundong ibabaw na ito. Kaya narito po ang Ipralo, mga kaibigan, ay lalo po sa ating mga kababayan, marami po nakikinig ngayon na Gob, Opo. sa ating mga kababayan. Kaya kayo po, meron po kayong mga reklamo o sumbong, pwede po kayong mag-chat sa aming channel para masasagot po ng ating Supreme Justice na sa Ipralo, si Dato Gob. Mga kaibigan, yan po lamang ang aking maiparating sa inyo. Sana po ay magkaisa po tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang sa Pilipinas, buong mundo po, lalo po yung ating mga OFW nakikinig po sa ating programa, itong Local Code Issue ng Pamahalaan, ay magkaisa na po tayo. Katulad ngayon, sa araw na itong eleksyon, ay kailangan ay mamili na po tayo. Importante, piliin po natin yung siya ay tunay na Pilipino. Siya ay tunay na may malasakit sa kanyang mga tribe. Wala pong discrimination, mga kaibigan. Yun po yung hanapin natin. Kaya ito sa ngayon, narito po ang inyong lingkod. Talagang isinama po tayo ng ating kagalang-galang na justice ng Ipralo na para makapagbigay po tayo sa kahit konti pong aking kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam ay iparating ko po sa ating mga kababayan. Hindi lamang ito sa Pilipinas, buong mundo po, Gob. Salamat Kuya Mads. Napakalaking bagay po ng participation. Kasi mahirap naman yung Christian na pastor na pagsalitain ko about Islam. Mas maganda talaga kayo na practice nyo ang Islamic na pananampalataya natin kay Allah, kay Prophet Muhammad, dahil kayo lang ang gifted din na makapagliwanag na to. So, napalaking bagay ngayong panahon nito na nandyan ka,
first day natin, pero nakita natin yung magaan ng isipan natin, damdamin natin, because we are talking of justice. Justice is Allah. Justice is God for us. Walang hustisya, wala tayong Allah, wala tayong Panginoon Diyos. Ay puro gulo na nangyari sa ating bansa. Bigyan naman natin ng katahimikan ng isipan natin, damdamin natin. Nang sa ganon itong grasya na parating, wala na makaharang. Sabi nga noong vision ko, mga 16 days ngayon or 17 days ngayon, na sabi ng mga apo, na ang kamatayan pwede pigilan, ang kalamidad pwede pigilan, Yun. pero ang sakit pwede pigilan, pero ang grasya hindi na pwedeng pigilan. Isipin mo yan, napakalaking swerte nating Pilipino. O, dahil sabi din ng matanda namin na higyawan, darating ang panahon ng hustisya ng buong daigdig. Tayo nga ang pinakamahirap na bansa, pero mabaliktad pag dumating ng hustisya sa Pilipinas, mag-una sa Pilipinas, sa buong daigdig, mabaliktad ang buhay natin. Kung tayo pinakamahirap, tayo ng pinakamayaman sa buong daigdig, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang, ni kamatayan, wala ng karapatan sa atin. So, yun ang natin ngayon. Puro grasya ang pinag-usapan natin. Dahil justice na po tayo. Ngayon, hindi dapat tayo matakot, hindi tayo nervosin. Dahil ang bansa natin, sabi nga ng Pope sa Roma, na this country is a blessed country. And this country is the richest country in the world. Diba? O kasi Marcos, sabi ni President Marcos, this country will be great, great again. Wow. Ibig sabihin, hindi basta-basta bansa natin noong unang panahon. Dahil hindi tatay ang pangalan ng bayan natin, inang bayan. Ito ang ina ng lahat ng bansa ng buong daigdig. Kahit noong unang panahon, ang mga bansa pupunta sa Mindanao, sa lupang pangako. Pagbaba nila sa bangka nila, hahalik agad sa lupa na nakarating sila sa lupang pangako. O tayo dyan sa Mindanao. Kaya dineclare ni President Marcos ang Davao del Sur ancestral land. Ang Davao City kasama yung Davao del Sur, pero dineclare ni President Marcos 1974 na ancestral land. Bakit po yung Davao City is the capital city of the promised land? Napakaswerte po natin taga Davao City. Pero yung gulo ng Mindanao, talagang tuloy-tuloy ang gulo. Hanggang ngayon, ganun pa din. Pero sabi ko nga, mga anak ng tao yan. Ang anak ng Diyos, madali lang sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya mahirap kausap talaga anak ng tao. Kay puro galit, sama ng loob, gusto paghiganti. Tanong, reklamo, wala naman nagagawa. Pero ang anak ng Panginoong Diyos, ang anak ni Allah, madali lang kausap. Tama. Kaya sa mga kapatid natin, mga Muslim, kung makarinig man kayo na hindi maganda, huwag niyong intindihin. Kasi yung mga taong nagsalita sa Muslim ng hindi magandang tao yan, hindi rin magandang espiritu. Sa tribo din natin, pagka tribo yan, itibo yan, wala yan, walang ligo yan, walang toothbrush yan, mabaho yan. Pero pala, may-ari ng ginto sa kabundok. Oo, totoo yan. Maraming ganyan. May-ari pala ng ancestralan. Wala nga ligo, pero may-ari man ng ancestralan. Ang nakalagay doon sa dokumento ni President Marcos, upon presentation of legal documents of the rightful owner. Ang rightful owner ng kayamanan sa buong Pilipinas, nitibo po. Because they practice the custom and tradition. Practicing customary law, custom and tradition is a decision maker and a peacemaker. Tingnan mo yung mga dato. Tingnan mo ang katawan, hindi kaano-anong katawan, pero pala, may-ari ng mga kayamanan ginto sa kabundukan. Subukan yung matutong dato, subukan yung pasukin pagka hindi kayo patayin sa bundok. Dahil mga decision maker yan sila, mga peacemaker yan sila. Pero yung mga dato na mga lasinggo, huwag kayo maniwala. Mga dato na pakalat dito sa Cubao, pakalat dito sa Manila, o kung saan-saan sila. Kung kayong mga dato, umuwi kayo sa lugar nyo. Kung taga Mindanao kayo, Talaandig kayo, Bagobo kayo, o Mandaya kayo, Blaan kayo, umuwi kayo sa bayan nyo, sa lungsod nyo. Doon kayo magdesisyon. Huwag kayo magyabang dito kasi may mga dumagat dito, may mga itas dito, may mga igorot dito. Isipin mo na taga
taga Negros ka, nandito ka sa Igorot, magpa-leader ka. Ang IPRALO, hindi po organization, is a government within the government of the Republic of the Philippines. Kaya ang mga mandatory po natin, decision maker, yung mandatory yan. Ang mandatory ngayon, hindi ba ka-decision kay pinili ng NCIP at saka ng local government. Kung anong gusto ng mayor, iyan ang susunod na mandatory nila. Hindi yan mandatory. Ang mandatory po, decision maker yan sa barangay, sa municipal, sa provincial. Anong sasabihin ng mandatory? Walang magagawa ang gobernador, mayor o barangay captain. Yan ang mandatory, Kuya Mads. Kaya tayong tribo, ang boto natin siguradong panalo kasi ang boto ng dato, halimbawa sa Muslim, ang boto ng dato, boto ng buong halimbawa Kagan tribe. Ang boto ng Kagan tribe ng dato, kung halimbawa 1,000 ang boto niyan, di ba? Tama. One vote, one tribe. Kaya ito pinaliwanag ko sa IPRALO kasi sa lahat ng tribo, huwag kayo tayo sasama-sama dyan sa mga politiko na hindi naintindihan yung constitutional rights. Yeah. Hindi rin nila naintindihan yung indigenous rights. Sa indigenous rights po, ang dato, kung halimbawa ang dinatuan niya, ipalagay natin 1 milyon, ang dato, ang boto niya, 1 million yan. Nasa IPRALO yan. Yan. Hindi yung dato, kontrolado ng mayor, kontrolado ng kapitan. Di ba? Kaya mandatory ang desisyon ng dato, ng tribo. Ay paano, yung dato natin, hawak ng politiko, hawak ng mayor, hawak ng barangay captain, hawak ng mayaman. O, hindi na boto yan. Ang totoo na boto, through constitutional rights or indigenous rights, siguradong panalo. Yan sabi ko, Kuya Mads, na ang boto nating tribo, siguradong panalo. Dahil may divine intervention ni Allah, may divine intervention ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kaya kailangan makinig kayo, o kaya may mga seminar din kami na makinig kayo para itong purpose po nito na magkaroon tayo ng clean and honest election. Bakit po clean and honest election? Because we exercise the constitutional rights and indigenous rights para magkaroon tayo ng boto natin na totoo. Sigurado, kapatid nating mga Pilipino, buong Pilipinas, ang maging presidente natin ay pinili talaga ni Allah o pinili ng Panginoon Diyos. Because we exercise the constitutional rights. Kaya sa IPRALO, ako, ayaw ko ng politika. Tuturuan lang ko kayo na exercise niyo indigenous rights at saka constitutional rights for us na magkaroon tayo ng divine intervention for justice sa politika natin. Para yung upo ngayon na presidente, vice president o senator natin, matitino, kasi Panginoon na talaga Kuya Mads na nagpili, di ba? Pero kung mag-voter tayo na, bigyan tayo ng 1,000, 5,000, ay bahala ka sa boto mo, bininta mo yung sarili mo. Kaya magtiis ka kung anong parusa ibibigay sa atin. Yan ang Kuya Mads. Okay, boss. Okay, Gob. Tayo po muna ay magpapatalas na sa ating himpilan. Are you looking for the most nutritionally complete food available in the market as well as an alternative natural medicine for prevention and or treatment of diseases? Look no further. A result of 50 years of research and development, Cryptomonidalis is a high-grade algae grown in Taiwan and is now known as the most complete healing food in the 21st century. Hailed as the king of algae as it is superior to any other chlorella product and is one of the highest natural sources of chlorophyll and phycocyanin, Cryptomonidalis is also one of the highest natural sources of DNA and RNA for cell regeneration, and it contains cell growth factor or CGF for growth stimulation and brain development in children, abundant energy for cells and anti-aging effects for adults. It contains a mixture of amino acids, vitamins, and minerals. And that is not all. Do you know that Cryptomonidalis is the only known algae that has significant amounts of PPARs,
or peroxisome proliferator activated receptors. According to research, PPARs is effective for the treatment of diabetes, obesity, cancer, Alzheimer's, HIV, and many more ailments. Yes, since Cryptomonodollars is a perfect whole food, free of toxins and chemical additives, it is a natural treatment with no contraindications with drugs and other medical procedures. So what are you waiting for? Make the big switch now. Okay, at maraming salamat sa inyo mga taga-subaybay at nanonood sa ating programang Local Code Issue ng Pamalaan. At talaga ho namang napakaganda po yung paliwanag po ng ating GOBA, yung ating Chief Justice ng EPRALO. At ngayon ho mga kaibigan, meron po tayong tatanggapin na report mula po dyan sa si Edmond Pangilinan. Oo, at alamin po natin ang kanyang live report. Okay, Edmond, go ahead sa report. Pasok! Report to, situational report lang to kahapon at kanina, no? Ito involved sa politika at human interest, na po? Hello? Okay, go ahead. Hello, ang nangyari sa politika kahapon ay dito sa lungsod ng Maynila ay iba't iba nangyari. Gaya ng dito kay Congressman Amado Bagaching at siyang founder ng Kabaka Foundation na tumutulong sa mga senior citizens at mga kapuspalad na miyembro ng Kabaka. Nagkaroon ng induction ng mga new members kahapon sa barangay ni Chairman Manolito Mata dito sa Zone 56, dito sa barangay 571. At ito'y dinuluhan ni Congressman Amado Bagaching at siya ang nagbungat. Siya ang nagsagawa ng oath-taking ng mga new members. Ano? At dito rin piniliwanag kung ano ang Kabaka ay nag-clinic, 3-in-1, parang kape, no? 3-in-1 clinic, libreng konsultasyon, libreng gamot, at libreng mga laboratories at ibang klaseng iba-iba, no? ECG, X-ray, etc. So, malaking bagay ito kung mahalal siya bilang mayor, sabi niya, ng lungsod ng Maynila. Tapos ang may mga guest dito, ang kumandidatong si Congressman Chris Gabriel, at kumakandidato itong congressman ng 4th District ng Maynila. Kasama rin ang party list Kabaka. No? Yung party list na Kabaka para kapusma rin katulong yung Congressman Amado Bagaching kung sakaling mahalal siya bilang mayor ng lungsod ng Maynila. Ano? At yun, nangyari at kasama rin niya ang authority niya. Bagaching na in-charge ngayon sa Pampalok area. Ngayon ay pumunti naman tayo at meron din ginoong proclamation sa Garcia na kandidatong congressman. Ito naman sa Plaza Noli, no? Plaza Noli sa Pampalok, Manila. At nandun din si kandidatong congressman Amado Bagaching. At nandun din ang pamangkin niyang si artista, no? Si Raymond Bagaching, kakandidatong mayor, ano? Saka yung asawa ni Chris Gabriel na si Jing Gabriel bilang konsehala. Ngayon sumabay din ang rito, no? Proclamation, yung Grand Proclamation dito sa Bustillos. Ito yung Bustillos area na yung Grand Proclamation ni Isko Moreno naman at kasama mga iba't ibang konsehales ng lungsod ng Maynila. So, kanina naman, situational report, dito naman sa, nakausap natin yung mga dating nakatirang, mo naman, mahilig ako dun sa kumakausap ng mga vendor ba, sir, mga maliliit na tao na naghahanap buhay. Naghahanap po ito sa tapat mismo ng Manila City Hall at ito ay nagtitinda ng kutsinta at yung isa yung puto. At nakabike lang siya, siya ay naninirahan sa Baseco, no? Pero according sa kanya, nung kalakasan ng pandemic, ay kumikita siya ng mahigit 800 pesos, ano?
what more siguro ngayon na nababa na ang alert level, alert level 1 ay most probably mga 1,000 mahigit na kumikita niya, balo pa niya ang isang white collar job na kumikita lang ng minimum na 600. Ang kagandahan nito ay sa kabilang sa likod lang, meron pa siyang isang utog to Chinchare, pinatitinda niya kapatid niya. At talaga naman ang sipag ng mga Manileño. At dito naman sa Binyan City, na-monitor din natin ng iba't ibang papulo ng mga politiko. Kasi sumasali sila sa basketball games. May mga bilyara na nakikijoin sila para lamang maingganyo at ang botante at iboto sila. Yun lamang po, ako rin si Edmond Pangilinan, ang inyong correspondent dito sa TCN Media. Thank you po. Okay, maraming salamat sa iyong live report dyan po sa Maynila. Si Edmond Pangilinan. O, ayan ho. Ito muna, Gob, at atin mo na ang babasahin yung mga nanonood sa atin. Baka magwawala na ito. Oo, bago po tayo mag-listen sa ating programang Local Code Issue ng Bayan, babatiin po natin yung ating mga nanonood. Si Sabad Lab Flores Herlin, watching po from Payaw, Zamboanga, Sibugay. More power po. Opo, malapit to sa amin, Gob, ha? Ibig sabihin na yung ating programa nakarating na doon sa Sibugay. Yan. At sabi pa niya, salamat po. Akala ko walang live. Huwag po kayo mag-alala, ha? Pag Sigo, kanina po, pasensya na po kayo dahil hindi po nakasalang ng 2 to alas 2 ng hapon dahil medyo traffic po. Na-traffic po si Gob. Pero huwag po kayo mag-alala, ay tuloy pa rin yung kanyang programa tuwing Lunes hanggang Sabado, Linggo. Gob, tama ba? Sabado, Linggo. Ayan po yung programa niya. Kaya lagi kayo magsubaybay mga kababayan. At para po sa kaalaman ninyo, yung ating mga kababayan o yung mga CCN Patrol News Verifier Correspondent na kung willing kayo na magkaroon ng pre-seminar na mag-attend po kayo. Ang napag-usapan po namin ng seminar namin tuwing Lunes, alas 9 alas 9 yan, hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa may gaganapin po dito sa may Cubao, New York, Cubao. Narin po yung aming mga cellphone number. Pwede po kayo tumawag dyan sa amin. Mag-inquire kayo kung saan lugar para hindi po kayo mapiki o ng mga yung mga masasamang loob. Narito po yung Ipralo para matuto po kayo at maturuan kayo sa batas ng ating pamahalaan. Ayan, at si Edmond, si Dominic Herodias, watching from New York. Saan ba New York? Dito ba sa Cubao o New York, Amerika? Classmate ko po ito. Si, ito pa, salamat po, akala ko walang live. Bumalik ito. Ayan, si Mulawin Eagle. Maraming salamat. At sinabi naman ni Mariam Pangulima, pabati naman po sa technician nyo na bago. Yan, nabati na po yung technician natin na bago. Si Hadja Hapsa Jarida Abubakar. Assalamualaikum, good afternoon po. Mabuhay CCN News Filipino. Waalaikumsalam. Sumayin nawa ang kapayapaan, sis. At si Gab watching from Cubao. Malapit lang dito sa atin. Si Nining Galgo. Hello, Gob. Ngayon lang nag-live. Pasensya na po kayo, Hindi naka-start si Gob ng alas 2. Pero tuloy pa rin yung programang Local Code Issue ng pamahalaan. Si Pomos Guy, from Genital Herpes. I want to give all the glory at the herbalist Dr. Kenneth and changing my life to destroying the yoke of herpes simplex virus from the body system. Herbal roots, the herbs. Ano ba yung mga tips na medyo mahaba-haba ito? Siguro sa ibang bansa ito, Gob. Ayan, si Hadja Hapsa Jarida Abubakar. Sir Maz, pabati po sa mga taga Basak. Basak, Marawi City. Nanonood po sila. Rosini Hiya.
Lasim at Gadarusa Lasim, Abubakar family. Ayan, nanonood sila ngayon sa ating programa dyan po sa may poblasyon na Bumbaran, Lanao del Sur. Nakikinig po sila. Okay, Gob, at ituloy mo na yung mga batas may kaugnayan po sa Ipralo. Mamaya-maya po, at babanggitin ko po sa iyo, nag-text sa atin, may mga katanungan po ito. Okay, Gob, ituloy mo na ang batas ng Ipralo. Salamat Kuya Mads. Ito po, piliwanag natin ang information dissemination sa Ipralo, Administration of Justice. At bakit po na si Kuya Arman wala ngayon dahil siyang pastor, Christian, at sabi ko na Muslim naman din na magkaroon tayo ng information dissemination din sa Muslim regarding suporta sa Ipralo po sa bansa natin at saka sa Islamic countries po. Kasi sa history po, ang Islamic countries po ay recognized kasi ito ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. So natuwa naman ako sa Islamic countries na suporta din sila sa custom sa Ipralo. Kaya batas na kasi ito ni Allah, batas nito ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin na dapat magkaroon ng hustisya ang bansa natin, lalo na sa Islamic countries na napakagulo minsan, diba? Dahil sa mga injustices din na ginagawa ng mga mananakop. Ngayon tayong Pilipino, maging example po tayo sa hustisya through Ipralo po. Kaya huwag niyong masamain kung mayroong tayong mga disiplina sa atin na hindi naman talaga makadisiplina sa inyo dahil batas ito ng inang kalikasan. Kung mayroon man mga sakit tayo, problema natin dahil sa mga lapses natin sa batas, ay inang kalikasan na po nagbigay sa atin yan. Kaya ang gagawin lang natin kung may mga naramdaman tayo, problema natin sa inang kalikasan, humingi tayo ng sorry sa ating Allah o sa Panginoong Diyos natin. Yun lang naman, simple lang na acceptance of reality. Huwag natin patigasin ang ulo natin, damdamin natin, dahil ibibaon talaga tayo sa problema o injustices. Huwag natin masamain kung ano man nangyari sa atin, dahil lahat may purpose po yan. Na matuto tayo umunawa sa hindi maunawaan, matuto tayo tumingin sa hindi makita, matuto tayo magduminig sa hindi naririnig. Matuto tayo humawak sa hindi mahawakan. Matuto tayo lumakad sa hindi malakad. Ano po yan? Custom and tradition po yan. So kung matuto tayo niyan, bagay na yan, kakampi natin ang 4 elements. Ang hangin, tubig, lupa, apoy. Yan ang kakampi natin. Oras na hindi tayo makasunod yan, sila rin ang kukuha sa atin. Kukunin tayo ng hangin, tubig, lupa, at apoy. Walang pwedeng magalit niyan kasi sila na. Kaya ngayon, sa pangyari ngayon, Kuya Mads, ang nanguhuli sa atin ngayon, itong 4 na elemento, hangin, tubig, lupa, apoy. Yun na ang police power natin ngayon. Kaya hindi ka pwede magalit sa tao. Magalit ka sa sarili mo kasi mayroon kang kasalanan. Di ba? So, yan ang ano natin. Hindi kayo pwede magalit sa akin kasi spokesperson lang ako sa hustisya. Information, dissemination on administration of justice as per Republic Act 8371 o Ipralo 1997. Kasi nga sabi ko, na supersede na repeal niya ang ating judiciary, legislative, executive, sa Constitution natin, Chapter 12, Section 5, the branches of government will only assist, protect the rights of the indigenous people. Kaya kung mayroon mga salita sa atin na hindi maganda, illegal po niya yan. Kasi batas na po ito, hindi pwede na mag-illegal po tayo. Illegal to the government, illegal to God po yan. Kaya matuto na po tayo, huwag na natin patigasin ang ulo natin. Tama. All of us Filipinos has the right to invoke IPRA. Hindi sabihin nyo kung ano mga komentaryo nyo sa akin. Magkomentaryo muna kayo sarili nyo. Swerte tayo. Wala naman akong swerte itong trabaho nito.
Pero para sa atin lahat, ang sinasabi ko, para sa atin, para sa akin din, para sa atin lahat, na magkaroon tayo ng hustisya individual, para magkaroon tayo ng divine intervention, at magkaroon tayo ng kaligtasan sa sinasabi natin na buhay na walang hanggang. Sa kultura nga, sa tribo, sabi ng apo, kay Apo Kanaon, Kanaon, ngayon mahirap ka pa. Pero pagdati, Kanaon, ang pangalan mo ngayon, manubo na. No. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ang manubo, pangako. O saad sa Bisaya. Kanaon, manubo ka na karon. At ngayon mahirap ka. Pero pagka dumating ang hustisya sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, mabaliktad ang daigdig, tayo ang pinakamahirap, tayo naman ang pinakamayaman at mayroong pakapin o dagdag, buhay na walang hanggang, ang tao wala ng kamatayan. Isipin mong pangako yan sa Mindanao. Tapos tayo sa Mindanao, napakagulo natin. Kaya nga po, diniklara ngayon ang Kingdom of Maharlika Empire para magkaroon ng kapayapaan ang Mindanao, ang Visayas, Luzon, buong Pilipinas. Yun po ang purpose natin, na magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng kapayapaan. Maawa naman tayo sa presidente natin na hindi na alam niya kung anong gagawin niya. Kaya sabi nga ni Presidente Duterte, kung makita ko lang na kaya nyo gobyernuhan ng bansa, mag-resign ako, sabi ni Presidente. Wala lang siya nakita na totoong makakaya sa problema nito. Kasi yan nga advokasya niya, droga at saka korupsyon. Lalong dumami ang droga, lalong dumami ang korupsyon. Isipin mo yan. Hindi na basta-basta ang ginawa ni Presidente Duterte. At sunod sabi niya, ayaw ko magkandidato pagka-presidente. Bakit, Mayor? Kasi kung manalo ko pagka-presidente, maraming mamatay. Magnegosyo na kayo ng funeraria at saka kabaong. Totoo naman talaga, maraming namatay. Di ba? Tapos magreklamo tayo ni Presidente Duterte. Di ba? Ngayon, yung ginawa niya, sabi ko nga, yung panggobyerno ng Presidente Duterte, parang breaking the wall of Jericho. Ngayon, nag-iba na ang wall of Jericho, justice na tayo. Magkaisa na tayo. Give justice yourself. Give justice ourselves. So, ganun ang gawin natin. Pag may justisya tayo, magkaisa na tayo. Alisin na natin mga sama ng loob, galit. Paano mga korupsyon dyan o droga. Magkaisa tayo ng kapayapaan. Pagka dumating itong kapayapaan sa bansa natin, ang grasya o kayamanan papasok na sa bayan natin. Bakit po? Responsible person na tayo. Hindi na tayo mayabang, hindi yung kanya-kanyang bulsa ng kayamanan. Kasi ang dinagay ni President Marcos diyan sa kayamanan all over the country, para sa lahat ng Pilipino, for the Filipino people. Kaya mga kapatid, matuto na tayo tumanggap. Hindi linagay kay Mrs. Marcos o sa anak niya. Linagay diyan para sa lahat ng Pilipino po. Ang kailangan lang natin ngayon, magkaisa tayo. Di ba? Para huwag na tayo maghirap. Ma-liberate tayo from any injustices o poverty. Di ba? Napakaganda naman. Kahit dito nga sa sitwasyon sa CCN, natuwa naman ako, Kuya Arman, dito sa, Kuya Mads. Nadudulas ko kay Kuya Arman. Kuya Mads, binigyan mo kami ang Federal Tribal Government sa Administration of Justice, information sa Administration of Justice. Kasi dito wala tayong limit sa gusto natin. Basta from 2 o'clock to 5 o'clock or haba pa. Hindi kayo sa ibang estasyon, limitahan ka, di ba? At saka maraming komersyal. Dito walang komersyal. May komersyal tayo, konti lang. Pero kasi batas ang pinag-usapan natin. Yes. Ang iba, 3 oras antukin. Ako sa akin sa totoo, Kuya Mads, hindi ako antukin. Kahit 5 oras pa hindi ako antukin because of justice. Allah. Kailangan kasi natin, ng bayan natin, kailangan ng mga Pilipino ngayon na magkaroon ng hustisya para magkaroon tayo ng right direction po ng buhay natin. Kasi hindi na natin alam ngayon paano tayo mabuhay, di ba? Ang mayaman, yumayaman. Ang mahirap, umihirap. Kaya marami tayong mga injustices dahil po sa bondage of poverty natin. Kaya hirap na hirap po tayo, Kuya Mads. Sorry. Sa lahat po ng ating nakikinig,
lalo na sa inang sinukuan na Kingdom Maharlika, kay Kuya Sani, sa lahat sa inyo dyan, sa pamilya mo, sa lahat ng mga marshal natin, sa mga coordinators natin, na pagpalain tayo lahat ngayon na daanin natin ito sa magandang kalooban, kababaan ng loob, at pangunawa sa hindi mo unawaan. Alisin natin yung maging positibo po tayo sa buhay natin ngayon dahil grabe ang mga pagsubok sa atin ngayon. Kaya ayan, pagbati ko rin sa mga pamilya ko sa Escudero, sa pamilya ko din sa mga Bernalti, Simplicio, Campos, o sa lahat din ng mga sa kamadubuan natin, mga sa Bukidnon hanggang Cotabato, sa mga Balaan tribe, Ibrahim, kay Berdan, sa lahat po ng mga leaders natin, sa Kabaral family sa Magsaysay, sa lahat din ng mga members sa Kapa Ministry International, baka naawa ng Diyos kung dumating na itong ating humanitarian funds. Sabi ko naman sa inyo, itago nyo ang mga resibo nyo. Xerox lang isubmit nyo at babayaran ng humanitarian funds yun. At magsama-sama tayo sa housing natin at convenience store. O kung gusto nyo, impira nyo, invest nyo sa convenience store. Kasi pagbili mo, may rebate ka. Kung magbibinta, may rebate ka pa rin. Ito ang pinakamaganda. Wala na tayong bangko-bangko. Ang bangko natin sa convenience store, 24/7. Ang hotel natin, 24/7 dyan. Ang pagkain natin, 24/7. Wow. At talagang napakaganda ito, Kuya Maganda. Mads. Maganda. Kaya tulong-tulong na tayo at nakaredy naman po yan noon dahil wala pa tayong hustisya, puro injustices tayo at wala pang ipralo. Kaya takot ang mga investor, Kuya Mads, pumasok dito sa bansa natin. Ngayon na may ipralo na, may seguridad na ang kanilang pamilya dito, bahay nila, kasi pagka sa loob ka na ng bahay mo, pagka foreigner ka, parang ambassador rin yan. Kahit may warrant of arrest ka, hindi ka pulihin. Kung sasakyan mo, parang bahay mo rin yan. Kahit may warrant of arrest ka, hindi ka pwede hulihin. May tinatawag na sovereignty at saka immunity po kayo. Yung ini-issue natin na ngayon na certificate, tribal commissioning certificate, you commission yourself for justice through IPRALO po. Kaya hindi basta-basta po yan. Kaya sa mga seminar na gagawin natin at saka sana sa YouTube channel natin, mag-subscribe lang kayo, ipadala ko sa inyo ang certificate nyo. Mashallah. Ayan po. Lagay natin dito, Kuya Mads. So, ganun lang po sa lahat ng kikinig sa atin, sa buong Pilipinas po, sa buong daigdig, na bigyan natin ng hustisya sa sarili natin at walang makapag-participate sa humanitarian project natin, lalo na sa housing at saka sa convenience store na wala kayong certificate, tribal security, tribal commissioning certificate. Kung wala kayo niyan, hindi pwede kayo mag-participate sa barangay natin. Kasi ang target natin ngayon sa bigyan ng convenience store, buong Pilipinas, 30,000 barangays po. Wow. 30,000 barangays. Every barangay sa convenience store, ang trabahante natin dyan, minimum sa 300 katao per barangay. Kasi lahat ng dyan na mabibili mo, mabinta mo, lahat ng dyan, yan ang bangko natin. At saka, kompleto na po ang papilis niyan, for operation na po. Ready to, operate. Hindi natin alam, mga ilang linggo ngayon o buwan, magsimula na po pag-survey sa mga areas. So lahat ng mga barangay po sa buong Pilipinas, magsimula muna yan ng 30,000 barangays. Pero we have 42,000 barangays all over the country na paglalagyan yan para centralize ng ating economy natin, security natin, lalo na sa health natin. Mayroon palang clinic tayo dyan, may school tayo dyan sa loob ng humanitarian convenience store natin. At nakabakod po yan, hindi pwede makapasok yan ng basta-basta ka. Kasi may ipralo tayo na proteksyon. Kaya sa lahat ng mga investors sa foreign countries, wag na kayo matakot pumasok dito.
Dahil pagka pumasok kayo dito, magsisecure sa inyong ipralo. May mga hotel tayo sa convenience store natin na from airport, diretso kayo sa convenience store natin. Mayroong mga hotel po tayo dyan, swimming pool, lahat. Ang mag-entertain po sa inyo, puro katutubo po. Puro nitibo po mag-entertain sa inyo na protected po kayo ng international United Nations, kasi ang IPRALO recognized ng United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People. So protected po kayo ng IPRALO. Hindi gaya ngayon na pagpasok nyo, katakot-takot na requirement ng government. Basta kung pupunta pa kayo sa Pilipinas, lahat ng mga foreign countries, mag-coordinate kayo sa federal tribal government. Kaya mayroon kaming foreign embassy o foreign office na mag-entertain sa mga foreign countries coming in our country. Because ang gugwardya sa inyo, mga nitibo po, from airport, diretso kayo sa community ng bawat tribe. Kaya sabihin lang nyo kung saan kayo pumunta na tribo, ang mag-escort sa inyo, halimbawa Igorot tribe kayo, ang pupuntahan nyo, Igorot tribe din from airport to Igorot to Baguio, ang mag-escort sa inyo. Kung sabihin natin na Maranao tribe, Maranao din na tribe from airport to Maranao, ang mag-escort sa inyo. Kanya-kanya po ang jurisdiction. Kaya siguro yan, kasi involved ang tribo nila. Oras may mangyari doon sa bisita natin na Muslim from Islamic countries, pagka pumunta ng Marawi, may madisgrasya, yung buong tribo ng Marawi, iyan ang guguluhin natin. Di ba? Kasi kanya-kanyang secured tayo. Hindi, yan ang ano natin ngayon. Kaya po nangyari ito ngayon sa ating bansa kasi takot na po Kuya Mads ang mga foreigner pumunta dito. Lalo mga Chinese, mga Korean, inuhuli sila. Inalagyan sila ng mga baril. Inuhuli sila sa bahay nila, may baril, mayroong mga droga. Wala namang kasalanan. Tinataniman. Diyan sa Clark, ang Hilis, Mabalakat, ang daming foreigner nakakulong dyan na walang kasalanan. Allahu Akbar. Kaya kawawa naman yan, di ba? Kaya matapos itong eleksyon ito, tapusin natin ang eleksyon, magkaroon tayo ng convenience store. Halimbawa, Koreano ka, galing ka sa Korea, ang mag-entertain sa iyo from, halimbawa, punta ka ng Pampanga, ang mga itas dyan, ang mag-escort sa airport hanggang sa Clark, Pampanga. Ganun ang protocol natin, Kuya Mads. For security reason po. Ayan ho mga kaibigan ha. Maganda pala yung mga paliwanag ni Gob. Ngayon po mga kaibigan, tayo po muna ay magbati po sa ating mga kababayan nakikinig po sa ating programa, Local Code Issue ng Pamahalaan, si Aljam dyan po sa Tandang Sura, Kulyat. At si Nilda Oliva Cinco. Salamat po, mabuhay po kayo. Si Senyos Filipino Views, Channel TV. God bless po. Maraming salamat po, PGTV. Gob, glory to God. Ayan, at si Charmelito, thanks to all. Si Perly Ficardal. Ayan, pabati naman po sa Baldika sa Pangulima and Rualis, Pamilya Kumalaran sa Buong Lisor. Ayan, nakikinig po sila. Okay, at tayo po muna ay magpakilala sa ating himpilan. Are you looking for the most nutritionally complete food available in the market as well as an alternative natural medicine for prevention and/or treatment of diseases? Look no further. A result of 50 years of research and development, Cryptomnadalis is a high-grade algae grown in Taiwan and is now known as the most complete healing food in the 21st century. Hailed as the king of algae as it is superior to any other chlorella product and is one of the highest natural sources of chlorophyll and phycocyanin, Cryptomnadalis is also one of the highest natural sources of DNA and RNA for cell regeneration, and it contains cell growth factor or CGF,
for growth stimulation and brain development in children, abundant energy for cells, and anti-aging effects for adults. It contains a mixture of amino acids, vitamins, and minerals. And that is not all. Do you know that Cryptomonidalis is the only known algae that has significant amounts of PPARs, or peroxisome proliferator activated receptors? According to research, PPARs is effective for the treatment of diabetes, obesity, cancer, Alzheimer's, HIV, and many more ailments. Yes, since Cryptomonidalis is a perfect whole food, free of toxins and chemical additives, it is a natural treatment with no contraindications with drugs and other medical procedures. So what are you waiting for? Make the big switch now. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Local Code, isya ng pamalaan. Ang oras ngayon ay alas 4:30 ng hapon. Para sasapit ang alas 5 ng hapon. O yan mga kaibigan, talagang napakaganda po yung paliwanag ng ating Chief Justice ng Ipralo na si Dato Gob. At magtanong na po kayo mga kaibigan. Ngayon ho Gob, meron pong nag-text sa atin, paano po ba maging kasapi ng Ipralo ninyo? At saan po ba pwede mag-apply sa inyo? Yung pong katanungan dito, Gob. Wala man tayong application dyan, kundi Okay. Kuya Mads, mayroon tayong mga seminars po at nasa YouTube channel na po. Okay. Manood kayo doon ng 2 to 3 hours o 2 oras. I-subscribe lang ninyo doon. Tapos mabigyan ko kayo ng certificate. Tribal Commissioning Certificate na ang ano po natin dyan, 500 pesos po. At saka pinaka ano muna yung tribal commissioning certificate mo sa mga nakalagay kasi doon na diplomatic exemption in any government mandatory use authority. So kung mayroon ka mang mga konting problema sa government, karoon ka na excuse doon dahil doon sa certificate natin. Kasi sabi ko nga na ang IPRALO o Republic Act 8371 na supersede niya ang judiciary, legislative, executive natin. Kaya may exemption tayo sa mga mandatory requirement ng government. Hindi yung basta sidula ang pakita mo na baliwala sa kanina. Pero pag pakitaan mo ng Tribal Commissioning Certificate, nakalagay doon ang batas natin, karapatan natin, at immunity natin sa bawat Pilipino. So, nandyan ngayon yan sa YouTube channel natin. Mamaya ilagay natin din dyan. At isubscribe lang nyo at picturean nyo at ipadala mo sa amin. Yung picture na yan kung ilan kayo. So, ganun po. At minimum po yan na 500 pesos. Kung dagdagan nyo, salamat naman. Basta minimum po ng 500 pesos ang ating certificate all over the country. Gob, may katanungan po, Gob. Galing po kay Nora Ala. Sabi niya, pwede daw ba magagamit yung certificate na ini-issue ninyo papuntang Saudi? Halimbawa, darating na yung pilgrimage o pag-Hajj doon po sa Mecca. At pwede po ba ipapakita nila yung certificate na yun? At pangalawa, pwede po ba magkaroon ng certificate yung tatay ni Ala Nura? Opo. Basta manood lang kayo sa YouTube channel natin, i-subscribe ninyo, tapos picturean nyo kung ilan kayo, ipadala sa amin ang pangalan din kung ilan kayo. Nanood kayo ng 2 hours. Kasi mayroon tayo sa YouTube channel na 2 hours, 3 hours, yung nakaraan natin, Kuya Mads, di ba? Kahit ito din, pwede nanood kayo dito, picturean ninyo, nanood kayo ganitong Monday, March 28 Bali, ng 1 hour ba o 2 hours, tapos picturean nyo na nanood kayo, tapos pangalan nyo, ipadala nyo sa, subscribe po kayo, kung ilan kayo, then siguro mga 1 week, pero magkaroon na muna kayo ng payment. Kayo na maghulog mismo sa bangko, sa bayad nyo sa land bank po. So, bali, pwede sa bangko, pwede sa Pwede rin sa GCash. Cebuana, GCash o Yan. GCash o Cebuana.
Tapos ipa-LBC na lang yung certificate nila go. PLBC, pero picturean nyo yung deposit slip ninyo sa bangko, sa Palawan ba o Cebuana. Picturean nyo yung resibo. Tapos ipadala na i-ano na nyo sa YouTube channel din yung mga pangalan nyo. Yun. Para ma-print yung ano nyo, tsaka cell number nyo, at address nyo para ipadala yung original certificate nyo. Ito pong advice natin sa lahat ng tanggap ng certificate po. Tribal Commissioning Certificate, hindi po pwede ito natin panguliksyon ng donasyon. Hindi, bawal po yan. Opo. Basta pagka pinakita niyo yan, sabihin niyo na humanitarian po kami. Okay. Under federal tribal government. Humanitarian tayo. Exempted tayo sa mga government mandatories. Kaya kung alam mo, minsan doon sa NBI, pwede ka lagyan ng kaso. Wow. O hindi ka pwede damputin sa airport dahil may kaso ka. Exempted ka dyan. O, ay may kaso pala, bakit nga doon ka na sa airport kung kadadamputin, di ba? O kaya may hulog bala, o kaya may shabu yung ano mo, dala mo. Exempted ka dyan. Sinong gusto magdala ng shabu sa ibang bansa? O, may mga modus-modus yan. Pakita mo yung ganyan certificate. Pero yung sinadya mo na kaso, hindi pwede. Na magdala ka ng droga. Iba yung makikita mo natin yan sa CCTV camera. CCTV? O sa airport na mayroon talaga naglagay. Hindi makikita po yan. So, yung sinadya talaga, hindi pwede yan. Di ba? Tama. Yung aksidente lang na, uy, may ano ka dito, may baril ka. O may droga ka dito, nasa airport na ka na. Sino loko-loko magdala ng baril doon, hindi ka ng military o ano? Hindi ka naman na ambasador o diplomat, di ba? O so yan, magamit nyo yan. At yung pagdating sa ibang bansa, na bigla ka lang damputin kasi nga inusinti ka sa batas nila, ipakita mo lang yan. Exempted ka sa mga mandatory requirement doon sa ibang bansa. Kasi ngayon ito, matapos ng eleksyon, magkaroon na tayo ng tribal embassy sa lahat ng bansa. Kasi ang katapat din natin, ang mga tribo din sa ibang bansa, yun ang kakontak natin doon. Kasi nga, 174 countries na may utang sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng embassy doon, tribal embassy. Wow. Kasi sabi ko nga, ang kayamanan, galing sa tribo po yan. Kaya nga, lahat ng mga tribal embassy natin, yan ang pupuntahan natin. Hindi gaya ngayon na ang tribal embassy natin, nandoon sa Philippine Embassy natin. Mabaliktad, Kuya Amads. Ang Philippine Embassy natin, sasali na dito sa sa tribal embassy natin. Bakit? Kasi ang lahat ng 174 countries na may utang sa ating bansa, hindi tayo may utang sa World Bank. Ang 172 countries, 74 countries, may utang sa bansa natin na tinulungan ni President Marcos. Na lahat tayong Pilipino dapat makinabang yan. Habang nagbabayad sila dito, may mga project tayo sa humanitarian natin. Kaya ang mangyari niyan, Kuya Mads, na ang katulong natin, mga foreigner na. Wow. Kung sino yung nagawa sa atin, nakatulong tayo sa ibang bansa na Amerika, ang Amerikano ng atong masugo, sila na ang driver natin. Wow. Kasi ang pera natin, ang times 5 sa US dollars. Halimbawa, ang piso natin, times 5 sa US dollars. Malaki-laki. Di ba? Bali, ang piso natin, kung 50 pesos ang dollars, 250 pesos na ang ating $1 natin. So yan ang mangyayari dahil sa gold backup natin. Ang gold backup natin ngayon sa humanitarian na, dyan na tayo sa humanitarian. Kaya ang humanitarian convenience store natin at saka mga building natin, housing natin, backup by LOI ni President Marcos. May gold backup po yan. Hindi pwede na tayo ng programa, project sa Pilipinas na hindi angkop sa letter of instruction ni President Marcos. Kasi nandun ang pera, nandun ang gold backup, nandun din ang project. Hindi pwede yung mga NGOs dyan magpatayo ng humanitarian. Saan sila ng pera? Ang pera natin ngayon, wala nang halaga. Dahil nagkaroon tayo ng global
economic reset po. Wala nang halagang pera natin. Ang Amerika, federal notes na lang yan. Ang Pilipinas, treasury notes na lang yan. Ang Hapon, Japanese notes na lang yan. May isa pang pangalan, Kuya Mads yan. Promissory notes. Wala nang halaga. Kahit na magbayad ka sa utang mo, wala, nag-aaway pa rin. Oo. Kasi wala nang no printing of currencies unless makakomply tayo sa tinatawag na Basel Compliance 5. International Banking System, may Certificate of Origin. Ang makapirma ng Certificate of Origin, ang tribo lang kung saan talaga ang kayamanan mo. So ngayon, ang tribo lang ang mayroong makapirma ng free prior informed consent din sa development natin sa ancestral land. Kasi ang ancestral land natin, ginarantiya ni President Marcos yan sa World Bank. We have, sa una, 1974, we have 28 provinces, Luzon, Visayas, Mindanao, na ginarantiya ni President Marcos sa World Bank para itong maging income ngayon, yung mga utang ng ibang bansa through humanitarian, yung mga project natin sa 28 provinces, Luzon, Visayas, Mindanao, ancestral land, nang din dyan ang mga deposito natin, ang ginto natin. Protected yan ng Ipralo, Kuya Mads. So napaka-blessed ng bansa natin na lahat Christian, Muslim, Nitibo, sabi ko nga, all of us has the right to invoke IPRA. Hindi yung sabihin, ang makapiran niyan, Nitibo lang. Ang makapiran niyan, Muslim lang. Ang makapiran niyan, Christian lang. Hindi. All of us Filipinos, pantay-pantay po tayo diyan, Kuya Mads. Mashallah. Dahil sa una, ang bangko natin, tinatawag na Ottoman Bank sa Turkey. Ngayon, Rothschild Bank. Ngayon, Federal Reserve Bank Federal Reserve Bank. 1/4 lang, Kuya Mads, ang pirang gumagalaw sa buong daigdig. 1/4 lang. Mashallah. Ang 3/4 hindi gumagalaw. Hindi gaya sa humanitarian funds natin. 101% gumagalaw ang pira sa buong Pilipinas, sa buong daigdig. Ito na nga, tumaas ang ating dollar natin, na piso natin. So, kaya tumaas. Saka lahat tayo makinabang nito. Kaya pasalamatan natin si Allah na naway magkaisa tayo, sama-sama tayo sa pag-unlad ng bansa natin sa katahimikan. Pakiusap ko lang, huwag kayong sumama sa magugulong tao. Tama. Mga rebuildi, kung ano man dyan, salungat sa gobyerno. Yan. Swerte tayo kay President Duterte. Oo. Napakalaking bagay sa ginawa ni President Duterte. Huwag niyong tingnan yung anumang diferensya, kundi tingnan natin ang mabuting naganap kay President Duterte. Na sana bago mag-eleksyon, mayroong maganap sa atin, may maganap sa atin na kapayapaan at pagkaisa para darating nitong grasya natin, Kuya Arman. Kuya Mads. Oo. Mukhang hindi mo nakakalimutan si Prof. Arman, no? Dahil ayan po, medyo busy po si Arman at ang inyong lingkod pagsamantalang naka-anchor dito sa programang Local Code Issue ng Pamalaan. Inaan mo mabuti. Kontrolin mo yung kalati. Yan. Ayan ho. Okay. Ayan ho mga kaibigan, ha. At inayos po natin, medyo maingay yan, kalati lang. Yan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Oo, at medyo meron lamang po tayo natitirang 15 minutes, ha. At marami pong nagtatanong dito, Gob. Opo. Ito po bang Ipralo, meron po bang pinipili ito o meron po bang ano po bang kailangan dito? May natapos ba o wala? O kahit sino man, pwede ba dito makasama sa Ipralo o makakuha ng certificate? Magandang tanong po kay Mads. Dahil lahat ng Pilipino, sabi ko nga, all of us has the right to invoke IPRA. Lahat tayo benefited dito, Christian, Muslim, Nitibo ka. Mashallah. Na lahat ng Pilipino. Yan nakasaad sa letter of instruction ni President Marcos. Walang pili po yan. At priority tayong mahihirap. Christian, Muslim o Nitibo na mahihirap. Kasi may Nitibo na rin na mayaman di ba? Priority natin na mahirap na mga Pilipino, Christian, Muslim o Nitibo. Priority natin na mabigyan itong benepisyo. Hindi sabihin na kung hindi ako membro dyan, hindi ako kasama. Wow. Ang importante lang dito, Kuya Arman, sana magkaroon kayo ng certificate, tribal commissioning certificate, na nakaseminar kayo talaga ng
IPRA law, na sa ganun malaman nyo yung rights nyo. Constitutional rights sa local code natin, Yeah. indigenous rights natin sa IPRA law natin. Mashallah. Na makilala mo sarili mo na napakalaking halaga pala ang karapatan mo sa panahon ito. Na huwag kang sumali dyan sa mga illegal, mga problema, Wow. di ba, mga droga o rebuilding, huwag kang sumali dyan. So, yan po yung bawal sa atin, Gob. Oo, bawal sa atin yan. Walang Panginoon Diyos yan. Yan. Ang Panginoong Diyos natin, si Allah, justice tayo, kapayapaan po tayo. Tayo ang hari ng kapayapaan. Hindi tayo ng hari ng kaguluhan. Yan ang kailangan natin ngayon, Kuya Mads. Mahirap ba gawin na magkaisa tayo? Kalimutan natin, nakaraan natin kung ano mga problema yan. Importante na papasok na ang grasya, ang kayamanan sa iba-ibang bansa na lahat tayo makinabang. Hindi isang tao lang, hindi lang relihiyon lang, hindi lang kung ano-ano dyan, di ba? So, yun ang ano ko sa bawat isa atin. Kaya salamat sa naging anchorman ka kasi tapos na si Kuya Arman sa Opo, Christian. salamat. Ako ngayon sa Muslim naman din. Mashallah. Salamat tayo kay sa Prophet Muhammad, kay Allah, Mashallah. na binigyan tayo ng pagkakataon Oo. na makapag-participate din ang Islamic countries sa IPRA. Mashallah. Hindi lang Mindanao, kundi buong Islamic countries ka, Kuya Mads. Itong IPRA-law, buong Islamic country. Mashallah. Napakalaking bagay yan. Wala namang gumagawang istasyon dito ng ganito. Yan. Kasi napakamahal ang bayad. Oo. Diba? Oo. Mabuti sa'yo dito, yung parang donasyon na lang yung ano mo. Opo, oo. Hindi talaga yung bayad kasi kung bayaran mo, napakalaking bayad niyan. Tama po. Alam niyo po, Gob, sa pananampalatayang Islam, hindi po ipinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na iyong gawing hanap buhay yung utos ng ating dakilang tagapaglikha. Ayan po yung kasuklam-suklam niya. Opo. Basta importante, pag utos ng dakilang tagapaglikha ay kailangan matakot po tayo sa ating Panginoong Allah, lalo na po ito, hindi mo po kinikimkim ang iyong kaalaman, may kaugnayan po sa IPRA-law, dahil ito'y kailangan ng mga kababayan natin na yung hindi nakakaalam sa batas. Opo. Marami pong mga kababayan natin na pumunta sa Metro Manila, pagdating dito, yung kanilang dinatnan, yung kalungkutan dahil ginawa ng mga tiwali sa ating pamalaan ng senaryo upang gawing palabigasan. Yung mga kababayan natin na walang kaalam-alam sa mga batas. Tulad po itong natutulungan natin ngayon, na kawawa na po sila, marami pong lumapit sa atin, Gob. Alam ko po ikaw, bilang aming Chief Justice ng IPRA-law, talagang marami po kayong natutulungan. Ngayon ho, mayroon pong katanungan dito, Gob. Kahit konti ang pong ating oras, pwede po natin isingit ito. Paano po yung kababayan natin doon sa Mindanao nagkaroon po sila ng problema na sila ay naghain ng COC, ang problema ay hinarangan sila. So ano po bang kaukulang parusa dito, Gob? Kaya corporate law kasi, Kuya Mads, yan. May proseso yan pagka sa corporate law po. Unless na ganyan hinarangan sila. Pero kung gamitin natin ang IPRA law, Yes. maging mandatory na lang sila. Alam mo, kung eleksyon kasi, corporate law yan, Kuya Mads. So, kung IPRA law gamitin natin, diretso yan, mandatory siya na gobernador, mayor. Yan sinabi ko doon sa kaibigan natin. Okay. Na yung transition government natin ng Bangsamoro transition government, huwag na kayo mag-eleksyon. Di ba nung SONA, nagsalita din ako ng SONA na kayo mga Muslim, huwag na kayo mag-eleksyon, diretso na kayo sa IPRA law. Tama. Kung sino yung nakaposisyon ngayon, iyan na ang mandatory governor ninyo. Kumbaga, Yun na ang appointed na. Oo, wala na. Diretso na yan. Unless na magloko siya, dahil mandatory governor na siya, mandatory mayor na siya, Opo. mandatory kapitan na siya sa Bangsamoro Transition Government, petisyon natin yan. Mas madali tanggalin yan kasi appointed na lang sila. Yan ang sabi ko. Kaya sabi ko sa iyo, mag-minister ka doon, di ba? Oo. Sino, Mag-minister ka doon. Yung mga governor, mayor yan,
i-supervise mo sila as minister sa Bangsamoro Transition Government. Po. Sino po yung magtanggal doon na Gob? Pinag-usapan Ikaw ng na minister, ano? ikaw na minister, ako Yun. din. Oh. Opo. Kasi deputized kita. Pagka nakita mo na hindi magandang mayor ito, hindi magandang gobernador ito, tanggalin mo yan. Whereas kung patuloy sila sa transition government nila sa Bangsamoro Transition Government, antay ka ng 3 years. Pero gagasto ka. No. Ito, may gasto man tayo, kunti lang. Yes. Pero i-require natin sila sa mga from barangay, municipal at saka provincial governor ng Bangsamoro Transition Government Oo po. ng panggasto. Kasi Yes. lalakarin natin yan. Lakarin natin Supreme Court, Yan. local government, kumilik at saka sa presidente. I-inform natin na itong mandatory natin. Hindi yung CIP maglagay. Mayroon kasi Ministry of Indigenous sa people sa Bali sa Bangsamoro na elected. Yung dapat mandatory ang barangay captain, mandatory ang mayor, mandatory ang gobernador sa IPRA. Yan hindi nila naintindihan. Mashallah. Oh. Ang ganda. Yan ang tapos gusto pa nila ng eleksyon, gagasto ka, magdemandahan pa kayo sa ombudsman, Supreme Court. Dito walang demandahan sa IPRALO, Kuya Mads. Kasi mandatory ka, nasa IPRALO yan. Ayaw nila yan kasi hindi sila kikita ng pera. Pero ang mandatory natin, magkapagbigay ng kapayapaan sa barangay, municipal at saka provincial. Kasi takot yan, kasi appointed lang Kuya Mads. Pag may sweldo ka rin. May sweldo ka rin dyan. Pareho ka rin ang sweldo ng gobernador, mayor. Nasa IPRALO po yan, Kuya Mads. Kaya ang pakiusap ko sa bawat isa sa atin na kayong taga Bangsamoro Transition Government, tuloy na yung IPRA. Mag-coordinate lang kayo dito sa CCN. Mashallah. Madali natin yan. Media natin yan lahat. Batas ang gamitin natin. So, ayun lang ang may tulong ko sa bawat isa sa atin sa mga Muslim Mindanao po. Ayan Gob, meron mo lang pong natitirang 5 minuto. Baka meron po kayong karagdagan or prayer ho ng inyong tribo. Okay. Pasalamat ko Makinig po tayo. sa mga kalumunan ko sa Mindanao. Sa lahat din ng mga kapatid natin sa Islam, sa Muslim Mindanao, buong Islamic countries, sa Ramadan fasting ngayon, be-bless po tayo ni Allah na ipatuloy ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong Islamic countries. Nang sa ganon, itong bansa natin, matulungan natin mga injustices. Hindi yung mag-organize tayo ng mga rebelde, kundi kapayapaan po ang pakiusap ko sa lahat nating Islamic countries, sa mga Muslim sa Mindanao. Tigil na po natin ang kaguluhan. Nang sa ganon, ma-develop natin ang Mindanao. Dahil lupang pangako yan. Nakakahiya sa atin, taga Mindanao tayo. Hindi natin exercise yung pangako ni Allah, ng Panginoong Diyos. Nakakahiya. Lupang pangako, promise lang tayo tapos napakagulo natin. Pakiusap ko, natulungan natin ang gobyerno, lalo na sa President Duterte, at itong magkaroon tayo ng clean and honest election na ma-exercise natin ang constitutional rights to vote, indigenous rights to vote. Kaya po, magkaroon tayo ng divine intervention na mapayapa ang boto natin, na sigurado ang boto natin, Kuya Mads, panalo. Yan ang sasabihin ko. Salamat po at magandang hapon sa lahat. Ayan ho, at sana naman po mga kaibigan, magising na po tayo. At kailangan pumili na po tayo kung sino yung iluklok natin bilang namamahala sa ating pamahalaan. At mantakin niyo yung ating president ngayon na si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula siyang ating napili bilang Pangulo, marami na po siyang nagawang proyekto at marami na po siyang nagawang aksyon sa ating bayan, sa ating pamahalaan. At sana po mga kabayan, ipinarating po ng aming IPRALO, sa umuno po ng aming Chief Justice ng IPRALO na si Gob Dato Ulagayan, pumili na po tayo. Yung bang tunay na Pilipino. Hindi yung niluklok natin na babayaran tayo ng 500 pesos, 1,000. Pag siya ay manalo, wala na.
dapat yung iluklok natin yung habang siya ay namamahala sa ating lugar. O yung kung saan man yan, municipality man yan, o sa ating pamalaan o presidente man yan, yung bang may malasakit sa ating bayan, yung ginagampanan niya yung 5 genuine as a Filipino. O, ano ba yung genuine as a Filipino? Yung bang Panatang Makabayan, kanilang gagampanan? At yung Bayang Magilyo, yung 8 Noun of Conduct, of yung 16 Code of Ethics. Yan po mga kaibigan, pag yan po ay mapili natin, ay talagang wala pong magkaroon ng gulo, wala pong mga patayan o isnatsan kapag yan ay ginamit ng ating niluklok inihalal bilang namumuno sa ating lugar. Ha? Hindi yung na kanilang sinusunog o kanilang kinikimkim yung era ng taong bayan, dapat yung bang pag may problema ng kanyang nasukupan ay tutulong kaagad. O ganun po yung ating ipralo, wala pong discrimination. Muslim ka man o Kristiyano, ay isa lang po yung kanilang layunin. Mamahalin at magkaroon po ng kapayapaan. At yan po mga kaibigan ha. Sana inyong pakinggan ang programang tuwing araw ng Lunes hanggang Sabado-Linggo. Ang programang Local Code Issue ng Pamalaan. Talagang magkaroon po kayo ng aral. Maturuan po kayo kung ano po yung mga batas. At pasalamatan po natin yung ating Chief Justice ng Ipralo ay hindi po niya kinikimkim yung kanyang kaalaman na kanyang pinapamahagi sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating mga kapatid na mga Muslim at sa ibang bansa nakikinig po sa ating programang Local Code Issue ng Pamalaan, ay naway ang kapayapaan ay sumaatin. At sa lahat ng ating mga CCN patrollers, chapter president at mga opisyalis ng Ipralo ay pagtulungan po natin, magkaisa po tayo. At ang pagkakaisa, yan po ay susi ng kapayapaan. So yan lang po mga kapatid, mga kababayan. Ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumaatin nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha, ang inyong lingkod, Brother Muhammad Ofangulima. At may pahabol ka ba, Gob? Okay na ko. Salamat sa lahat na nakikinig sa buong Pilipinas. Salamat at magandang hapon sa lahat. God bless po.